Pakiramdam ko po oras na para i-share sa mga pangga natin ang pinagdaanan ko. DJ Lindsay, palagi po kaming nakikinig dito sa bahay. At kung minsan, team replay kami kapag maraming ginagawa. DJ Lindsay, hayaan mong sariwain ko ulit kung ano yung pinagdaanan namin ng lalaking minahal ko. Pangga, I met this guy sa probinsya ng mama ko way back 2013. 16 years old lamang po ako noon. At doon din po ako nag-aral ng college. Naging magkaibigan kami agad kasi magkapit-bahay lamang kami at may tindahan sila. Kaya araw-araw kaming nagkikita. Hindi ko na po pahahabain pa ang kwentong ito. Ako po ang unang na-fall sa kanya. Bakit ba naman hindi? Pogi siya. Mabait. Matangkad. At palangiti talaga. Naging magkaibigan kami hanggang 2015. And that time, tinanong niya ako kung pwede raw ba akong ligawan. Sabi ko naman sa kanya, oo naman. Siyempre. Makalipas ang 2 buwan ng panliligaw at panunuyo, hindi ko na pinatagal pa, DJ Lindsay, at sinagot ko na agad siya. Alam ng mga pamilya namin na meron kaming relasyon. Kaya naman sa tuwing may gala ang bawat pamilya, palagi kaming present doon. Nagde-date kami tuwing linggo para makatakas sa stress sa school. Kakain kami sa fast food at manonood ng sunset. Hihiga sa park, pagmamasda ng kalangitan. TJ Lindsay, masasabi ko po na napakaganda ng love story naming dalawa. Or at least, para sa akin. 2016 was the most memorable year for the two of us. Hindi pa tayo ganun ka-busy noon. Kaya nakakapag-unwind pa rin tayong dalawa. Ang daming nangyaring maganda nung taon na yon. 2017, nakagraduate na tayo pareho ng college. Saya-saya sa feeling. Years have passed. Ganun pa rin ang love story natin. Every Christmas, magreregalo sa isa't isa. Kahit hindi naman gaano kamahal, basta naaalala natin na bigyan ng present ang isa't isa. Pero one time, nalungkot ako kasi nagkaroon ng pandemya. Unti-unti na tayong hindi nagkakausap nito. Tapos nagkaroon pa tayo pareho ng trabaho. Ewan ko ba? Parang nawala na tayo ng oras sa isa't isa kahit pa work from home naman tayo pareho. Pero kahit na ganun, nilalaban pa rin natin. Pinipilit natin maging masaya. Pero hindi natin maikakaila na
Naging mahirap para sa atin ang lahat. Mas lalo tayong nawalan ng oras para sa isa't isa. At hindi ko na rin alam kung bakit ba ganun ang nangyayari. Feeling ko, nung time na yon, kailangan na nating tapusin yung relasyon na meron tayo. Kasi para bang ang hirap ipilit ng isang bagay na hirap naman tayong dalawa. November 2020. Naghiwalay na tayo. Kahit masakit, pinilit pa rin natin na maging matibay. Pinipigilan ko yung sarili ko na alalahanin yung mga memories nating dalawa. Umalis ako. Pumunta ako ng Cebu for 2 months. Para makalimot. Nawalan tayo ng contact sa isa't isa. Pero kasi kaibigan ko yung mga kapatid mo, kaya kahit papaano, alam ko pa rin ang updates tungkol sa'yo. Makalipas ang 2 buwan, masasabi kong 50-50 na yung nararamdaman ko para sa'yo. Dagdagan pa ng 7 buwan. Naka-move on ka na nga. Nagka-girlfriend ka na ng bago. Nung time na yun, nakabalik na ako ng Manila. Pero nananahimik lang ako. Grabe, di ba? Sa sobrang bilis ng panahon, hindi ko namalaya na aabot pala tayo sa ganito. Sobra-sobra yung sakit na nararamdaman ko kasi Ngayon magpapakasal na kayo ng girlfriend mo. May time pa nga, di ba, na nakita ko kayong dalawa sa mall. Kasi namimili kayo ng mga gagamitin ninyo. Tapos naka-receive pa ako ng invitation mula sa'yo. Iniimbita mo ako sa kasal ninyong dalawa. Siguro, pag nabasa mo to, DJ Lindsay, kasal na sila. Umattend po ako. Nandun ako. Kasi alam ko sa sarili ko na makakatulong ito para makarecover po ako. Kasi alam ko na hindi na po pwedeng maging kami. Nakasal na siya. Pinangako ko sa sarili ko na hindi ako iiyak. Pero as expected, hindi ko kinaya. Umiyak ako. Umiyak ako kasi minsan nating pinangarap na ikasal tayong dalawa sa simbahan. Na tayong dalawa lang hanggang sa huli. Pero ngayon, iba pala yung kasama niyang tumupad ng pangarap na yon. Habang nangangako silang dalawa sa altar, sa harap ng Diyos, naluluha ako kasi ini-imagine ko na sana ako yun. Kung hindi sana kami naghiwalay, ako sana yung nasa posisyon na yun.
Ang sakit-sakit pala, no? Na yung taong nakasama mo at minahal mo sa loob ng mahabang panahon, sa iba din pala mapupunta. Nung nangyari nga yung kasal, 'di ba, lumapit pa ako sa inyo at binati ko kayong dalawa. Pero hindi na ako umattend sa reception kasi parang sasabog na yung dibdib ko noon. That 5 years of our relationship, I am so grateful for that. Pinaranas mo sa akin kung gaano kasarap magmahal at mabuhay. Pero ngayon, handa na akong palayain ka. Para na rin sa ikatatahimik ng damdamin ko. Wish ko lang, sana maging masaya kayong dalawa. At sana mabigyan pa kayo ng mas mahabang buhay pa ng Panginoon. TJ Lindsay, maraming salamat. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko. Ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa buong kuploan, check your time, 16 minutes. Makaraan po ang alas 9 ng umaga, 9:16 on the clock. And ito pa rin po ang lihim ng liham kasama ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Bakla ang bigat, oo. Ang bigat. Bigat ng feeling, no? Na, alam mo yun, nakakadala ng damdamin. Oo, nananahimik ka. Masaya naman ako sa relasyon ko, pero bakit ako naiyak sa'yo, ate? Oh, parang sama-sama tayong na heartbroken doon sa kwento nitong letter sender natin for today. By the way, thank you so much for sending in your story. Sa lahat po ng mga gustong mag-send in pa ng inyong mga kwento about love life and life in general, halika na, isend mo na yan. Punta ka sa facebook.com/energyfm1067 and then punta ka rin sa Lindsay1067 kasi just in case gusto mo doon mag-send, wala namang problema. You are so welcome. Hay nako! Ang hirap no, na yung tipong, yung tao na akala mo nakalaan para sa'yo, yung tipong pinangarap nyong dalawa na alam mo yun, to be together for the rest of your lives. After ilang years, eto 5 years lang sila eh. After ilang years, marirealize mo na hindi pala talaga kayo ang destined to be together. Diba? Ewan ko, naniniwala ba tayo sa forever? Naniniwala ba tayo sa destiny? O naniniwala tayo na tayo ang gumagawa ng sarili nating destiny? Ako, litong-lito na rin ako talaga. Oo. Hindi ko na rin talaga alam, bakla. Oo. But anywho, nako, kung sino man po yung mga nasa ganitong sitwasyon tulad po ng ating letter sender for today, calm down, chill ka lang dyan, friendship, pangga. Kasi alam mo, naniniwala ako na after the rain, there will always be a rainbow, no? Lahat ng paghihirap natin, lahat ng luha natin, in time mapapalitan niya ng saya. No? Alam ko may rason kung bakit hindi kayo nag-effort pareho to make that relationship work out. 'Di ba? Kasi kung talagang mahal nyo yung isa't isa at kung talagang, kung gusto nyo talaga mag-end up being together, gusto nyo maikasal sa isa't isa, gagawa kayo ng paraan. 'Di ba? Hindi nyo susukuan yung isa't isa. Kahit ano pang mangyari, 'di ba, walang susuko. 'Di ba?
Alam mo, itong pandemya na to talaga ang daming na-reveal sa ating mga buhay no? Na kung babalikan lang natin yung pandemic, yung COVID-19 na yan. Maraming nag-break pero marami ding naging sila o nagkaroon ng relasyon dahil sa pandemya na yan. Kasi why? It made you realize the importance of that person sa buhay mo. 'Di ba? Kung ito bang taong to ay kaya mong tumagal ng isang araw o isang linggo o isang taon nang hindi siya nakikita, kaya mo ba nang hindi siya nakikita o gagawa ka ng paraan para makita siya? 'Di ba? Kaya maraming nag-break, maraming na-realize sa mga tao, kaya ko pala nang wala siya. Mas okay pala ang buhay, mas tahimik pala ang buhay dahil walang nagbubunga nga sa akin. Ay, mas tahimik pala ang buhay kapag hindi ako nasa stress sa jowa ko dahil hindi ako nagwo-worry. Oo, dahil pandemya. Oo. Kaya ko naman pala nang wala siya. Yung mga ganong realizations lang, di ba? Yan yung brought to you by COVID-19. Oo. So, mahirap talaga. Tapos lumaki kayo o tumanda kayo sa piling ng isa't isa, Parang nag-grow kayo, nag-glow up kayo together. Na-achieve niyo yung goals ninyo together. Pero in the end, hindi pala kayo para sa isa't isa. And I think, okay lang malungkot. Pero I am telling you, hindi naman sa ini-spoil ko, but you will be better soon, no? Kasi naikasal na rin siya. Masaya na siya sa buhay niya, 'di ba? You deserve to be happy as well. Wow! 'Di ba? Kasi 'di ba ikaw naman talaga yung sumuko kasi nagbago kayo. Well, dalawa kayo sumuko dahil hindi niyo pinaglaban yung relasyon ninyo. 'Di ba? Nagkaroon lang kayo ng trabaho, nagbago yung schedule, wala na agad, tapos na agad. O porket hindi na nag-a-update, wala na agad, hindi na lumaban, ayaw na agad. Siguro meron pang ibang factors kung bakit hindi ninyo pinaglaban ng isa't isa, no? Well, mga bagay na hindi namin alam kung bakit hindi ninyo pinaglaban, no? Ganyan. Pero yun nga, minsan ginagawa lang tayong tool or tulay, gusto mo yan? Para lang mapunta tayo doon sa tamang tao na para sa atin pala talaga. Wow! Yun yung nakakatakot, 'di ba? Yung mystery of life. Na minsan, kahit gaano mo kakilala tong tao na to, kahit gaano nyo kamahal yung isa't isa, hindi mo alam kung kayo talaga together ang mag-e-end up with. 'Di ba? Hindi mo talaga alam. Kaya kung ako sa'yo, ipaglaban mo ang pagmamahalan ninyong dalawa. Kung ikaw ay tulad nitong letter sender natin na dumaan sa ganyang sitwasyon na sobrang rocky, sobrang challenging, kung gusto mong maging kayo pa rin, ipaglaban mo. Diba? Huwag kang susuko unless sabihin sa'yo na ayoko na, pakawalan mo na ako, hindi na ako masaya. Diba? Ganun yun eh. Sabi nga ni Nicole Morales, naiiyak ako. Friend ako din, pangga ako din. Naiyak talaga ako kanina. Hindi ko alam. Masaya naman ako sa relasyon ko pero hindi ko alam kung ba't na-absorb ko yung sadness nitong letter sender natin. Ganyan naman talaga ako. Mabilis ako maka-absorb ng feelings ng mga nasa paligid ko. Wow! Ganyan. Pagpasensyahan nyo na po, no? Sabi ni Nicole, ayun nga, naiiyak ako pero thanks to pandemic dahil nakilala ko yung fiancé ko ngayon. Hoy, same naman tayo dyan, friend! Sabi dito ni Villa Senior, Sarah, that's life. Ganyan talaga. Move in and move on na lang in time. Malalaman mo, kaya pala nawala siya sa life mo kasi meron pala na the best para sa'yo. Wow! Sabi naman ni Rosie, di talaga sila para sa isa't isa. Yun po talaga yun. Sabi naman ni Saba, Shiyoyaki, I'm feeling like that now, watching from SFCA, California, San Francisco. Hello po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo dyan. Hello po. Gandang umaga. Sabi naman ni Arch, just as people fall in love, they can also fall out of love. When a couple grows apart instead of together, mauuwi at mauuwi sa hiwalayan. Mabuti pa, just set him free para makamove on ka muli. Ang sakit eh. Hindi ko kinakaya eh. Hoy, hindi ako yung nakipag-break. Tumigil ka ng Lindsay. Sabi ni Matt, Highs naman, ang sakit naman po, DJ Lindsay. Ang hirap kasi friend mo yung family niya. Pero na-test ng pandemic yung relasyon ninyong dalawa. Lilipas din yung panahon. Makaka-move on ka din. And mahanap mo ang right guy para sa'yo. Ay nako, mapanakit po masyado sabi ni Ate Evelyn. Sabi naman ni Mary Ann Colas, OMG, ayan yung ano to?
Sabi naman po ni Bon San Juan, naiyak po kayo. Oo, naiiyak ako, mababaw yung luha ko kasi. Oo, ito po yung bagay talaga sa kantang Paubaya, napakasakit po. Sabi naman dito, bakit po gano'n ang bilis may jowa agad yung guy? Aba, hindi ko din alam. Ganyan naman talaga, di ba? Mabilis naman talaga makahanap yung iba ng mga, alam mo yun, ipapalit sa mga naging jowa nila, lalo na kung talagang ready na sila. At hindi mo pwedeng isumbat sa kanila yon. Bakit ako hindi agad ako maka-move on? Ikaw nakahanap ka agad ng jowa. Magkaiba kayo ng facing sa pag-move on. Diba? Hindi mo pwedeng lagi i-compare yung sarili mo doon sa nararamdaman ng kabilang party o ng kabilang tao or nung taong bin-break up mo. Talaga, ganun lang yan. Napakasakit naman po, DJ Lindsay, sabi po ni Mary. Diba? Ganun talaga. Mapanakit talaga minsan ang pag-ibig. But you know what, guys? Hindi yun dapat ang nagsastop sa'yo para ma-in-love ulit or para umibig muli. Diba? Masakit naman talaga po minsan-minsan ang pag-ibig, pero that shouldn't stop you from loving and loving and loving and falling in love all over again. Why? Because kapag nasasaktan ka, Pangga, naniniwala ako na yun yung sign na ikaw ay tunay na nagmamahal. Masakit talaga, pero the only way is up. Kung hindi, lulubog ka. #move forward po. Oo, totoo. Sabi naman ni Alvin sumulat, amen naman po dyan, DJ Lindsay. Amen! Wow! Well, I hope you find that one true love, no? Letter sender, sana in time, makilala mo rin yung Mr. Right. I am sure makikilala mo si Mr. Right. Mag-move on ka muna because you deserve the best. You know, kung iniwan ka man or hindi man nag-work out ito para sa inyong dalawa, then huwag ka mag-alala. May rason kung bakit hindi kayo nag-end up together ng ex mo. Magiging masaya ka rin. And you should be happy kasi masaya na siya sa buhay niya. Hindi ka dapat maging miserable. Hindi mo dapat hayaan yung sarili mo na maging miserable just because meron ng ibang masayang buhay yung ex-boyfriend mo. 'Di ba? Ganyan talaga ang life. Minsan naiiwanan tayo sa dulo, pero pasasaan pa at makakahabol din tayo, 'di ba, sa race ng buhay na ito. Take your time at alam mo, move at your own pace, 'di ba? Okay lang 'yan. Sana makilala mo nang walang part 2 ng pandemic. Oo nga, sana wag nang magkaroon ng pandemic. Baka mamaya meron pa mga mag-break dyan, no? Madamay pa tayo, no? Oo, kakaloka kayo. Giving you this song from The Ones. This one is called Hindi Tayo Pwede. Tutok lang. Pilit nating iniwan